Naghahanda na ang ilang residente sakaling palikasin na silada sa pagbaha sa Lingayen, Pangasinan. At live mula sa Pangasinan, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Julius, tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa malaking bahagi nga ng Pangasinan. Actually, mula Katamtaman hanggang paminsan-minsan ay lumalakas yung ulan dito sa probinsya sa buong araw. Ayon sa mga residente, nitong weekend nang simula nilang maramdaman itong mga pag-ulan, kaya nagdulot ng pagbaha na hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa gaya na lamang dito sa bayan ng Lingayen. Mala-water world ang sitwasyon sa barangay Manibok sa Lingayen, Pangasinan. Kahit saan ka kasi lumingon, baha pa rin. Mapakalsada hanggang sa mga bahay, lubog sa tubig dahil sa ulang dala ng habagat at LPA. Ang naglalaro ng mga batang ito, ginawa ng bangka ang sirang ref. Hindi alintana ang sakit na pwedeng makuha mula sa baha. Ang pamilya naman ni Marilyn Nava, bagamat naglagay ng mga sandbag sa labas ng kanilang bahay, pinasok pa rin sila ng tubig. Kaya ngayon, naghahanda na sila sa oras na kailangan na nilang lumikas. Natatakot po kami kung saan kami pupunta po. Tinitis namin kung ganito na rin, sir. Hintay namin pong tumuyo na umapaw ng tubig. Malapit na rin pumantay sa higaan ni na Janice Miranda ang baha. Kaya unti-unti na nilang tinataas ang kanila mga gamit. Wala pa tong bagyo, kaya ganito ang hirap po talaga. O pagising mo, tubig, tapos lalabas ka, ganon. Tubig pa rin. Reklamo ng barangay, barado na kasi ang katabi nilang creek kaya madalas inaabot daw ng hanggang 5 araw bago humupa ang baha. Parang natabunan na kasi sir eh. Kapag high tide, bumabalik na yung tubig dyan. Kaya nagkakabaha dyan. Sa ngayon, mula sa 32 barangay, nasa 20 ang apektado ng baha. Catch basin kasi ang Lingayen ng mga tubig mula sa mga kalapit na bayan. Ito yung end po ng Agno River. So lahat po ng mga tubig na nanggagaling po sa area ng from Mangatarem, going down to Aguilar, to Bugalyon, and from Orbis, Bautista. So yun dito po pumupunta sa Lingayen. Bukod sa Agno River, katabi lang ng bayan ng Lingayen Gulf na madalas makaranas ng storm surge tuwing may malakas na bagyo. Dagdag perwisyo pa ang mababaw nitong seabed at nadadalang buhangin. Ito yung sangkaterbang buhangin na kailangang hukayin ng mga otoridad malapit sa may Lingayen Gulf. Ang problema kasi, bumabagal yung paglabas ng tubig mula sa mga waterways ng bayan dahil nababarahan o natatakpan ng mga naturang buhangin. Umaasa mga residente at LGU na magawa na ang planong pumping station at floodgate sa lugar. Posible rin itong magawa ng DPWH sa susunod na taon kung malalaanan ng pondo. Pag may pumping station tayo, may floodgate tayo. So pagtaas pa lang ng high tide, close mo na siya. So hindi na papasok yung tubig. And kapag umulan and then naipon, pwede mo siya i-pump going to the river. So mas maganda yun, laking tulong yun project. Julius, nandito kami nakapwesto ngayon sa pinaka-baywalk or boulevard ng bayan ng Lingayen na madalas nakakaranas din ng pagbaha. At sa ngayon na talaga nakararanas nga ng malakas na buhos ng ulan, isa ito sa pinaka-minomonitor din ng mga otoridad. May isang 21 anyos na lalaki naman ang nasawi dito rin sa naparehong bayan dahil sa pagkalunod. Pero ang sabi ng MDRRMO ng Lingayen, ito raw ay self-accident at hindi maituturing na konektado sa habagat at bagyong Luis dahil siya ay personal na nagtungo daw sa malalim na bahagi ng palaisdaan para maligo sa kasagsagan nga ng malakas na buhos ng ulan. Bukod naman sa Lingayen, meron pang 5 bayan at lungsod na nakapagtala rin ng pagbaha kaya naman aabot sa 40 families o katumbas ng mahigit 100 individual ang kinailangan ng ilikas sa bayan ng Alaminos at sa Bani. Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.